Nako, yari na. Kabahan na kayo ngayon. Sigurado eto na. Mawiwindang kayo rito sa mapapanood nyo, mga katunay. No? Talagang malaking problema na naman ang darating sa inyo at sigurado mapapakamot kayo sa ulo. Eto, panoorin na natin. Hey yo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay Ders TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Ders TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Ders TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At syempre, please support etong bagong FB page na aking ginawa na pangalan ay Tunay na Kritiko. At dito rin tayo mag-upload ng mga videos natin, yung mga reaction na gagawin natin tungkol din dito at sa mga iba pa. No? Suporta lang po, bisita lang po kayo sa aking FB page. At kung gusto niyo akong makausap, hindi ko kayo iisnabin. Promise yan. So huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Ders TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Hello po sa inyong lahat. Magandang araw po. Kamusta na po kayo? Andito na naman ako, ang inyong lingkod na legit Gower Cards na tagahatid na mga legit na kaganapan tungkol sa TBJ. Kaya kung isa kayo sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, nako, i-click nyo na po ang subscribe at bell button dyan sa baba para pag may mga bago akong balita, ay mano-notify po kayo agad-agad. At bago nga po natin simulan ang may init na balitaan, nais ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawa ninyong pagsuporta sa aking mga daily update. Eto na at simulan na po natin, ano? At unahin natin na pag-uusapan ng tungkol po kay na Kuya Jose at Wally Bayola. Sabi po dito sa Kapatid Insider, matapos ang ilang taon, nakahanap na ng bagong manager ang comedic duo ng EAT na sina Jose Manalo at Wally Bayola. Ito ay si Joel Roslin, isang dating commercial model na nagsilbi rin bilang ad prom manager ng Viva Films, ang film production company ng Viva Communications na isa sa content providers ng TV5. Matatanda ang dating manager ni na Jose at Wally, si dating Tape Inc. Senior Vice President at Chief Operating Officer, COO Malo Chua Pagar, na ngayon ay napapabalitang isa sa titestigo ng halushos-led production firm laban sa TBJ Production ukol sa Eat Bulaga name. Maliban sa EAT, i-host din ang dalawa ang comeback ng iconic at top-rating gag show ng TV5 na Wow Mali Doble Tama na magsisimula na ngayong August 26. Yes! So mabuti naman po at bago na po ang manager ni na Kuya Jose at Wally Bayola. Dati pala si Mr. Chua Pagar, ang manager po nila, na kung saan nabalita noon na tetestigo umano laban po sa TBJ. Nakalauna naman, pinabulaanan na yon, no? Wala daw katotohanan. So hindi na natin malaman kung sino ba talaga yung nagsasabi po ng totoo dito. Nananakot lang yung mga nagsasabi ng gano'n. No? Basta tayo, doon lang tayo sa totoo dahil ang tiwala, pag nasira, hindi na po yan maibabalik pa. So, congratulations kina Jose at Wally sa bago nilang show. Alam naman natin na napakahusay nilang magpatawa. Deserve po nila ang show na yan dahil sila po ay mga talented at walang kahirap-hirap na magpasaya na mga manonood. So, dahil kilala naman natin si Jose at Wally talaga na halos talagang matatawa ka talaga sa mga ginagawa nilang pagpapatawa. Hindi sila trying hard magpatawa. Iba yung palitan nila, no? Iba yung bakbakan nila. Iba talaga kapag legit talaga na ikaw ay isang komedyante. Yun ang importante, no? Na hindi ka maging overacting sa pagpapatawa mo. Kung tutusin, napakahirap na trabaho ang pagiging komedyante. Kasi hindi basta-basta patawanin ng mga tao. Merong mga gumagawa ng mga comedy na halos gumagawa na sila ng overacting na pero hindi ka pa rin matatawa.
Yung iba dinadaan pa sa masasamang salita para tas manlait ng tao para maging katawa-tawa. Pero itong si Jose at Wally, talagang literal na sa kanila yung pagiging komedyante. Kitang-kita sa mga galaw nila. Sa mukha pa lang nilang dalawa kapag nag-reaction na talagang natatawa ka na. Kapag yung mga ganun-ganun. Di ba? Lalo si Mayor Jose. Ayan, bilib ako dyan. Pag-usapan naman natin ang tungkol sa balitang bubulabog, Ayan na. ikakaba at ikakagulantang ng tape bulaga. Tsak hindi po nila ito magugustuhan. So matotorete po sila dito. Ay. For sure. So sinabi po ni Henyo Master sa kanyang post sa public account niya po kahapon. So ganito po ang sinabi niya. Basahin po natin ha. Sabi ni Albert Einstein, creativity is intelligence, having fun, correct? In 1979, I was having fun creating the title, It Bulaga. Fast forward, Bulaga, akalain ba niyong after nearly 5 decades, pinag-uusapan, pinag-aagawan at pinag-aawayan pa. Sikat na sikat kami. A different kind of fun. Happy problem? Question mark? Abangan. Aba. So isang malinaw na patama na naman po ito sa mga taga-tape Bulaga. Sinasampal lang po ni Henyo Master kung gaano siya ka-creative talaga kaya naisip niya po ang title na It Bulaga. Hindi niya daw akalain na sa loob ng 5 dekada ay pag-aagawan at pag-aawayan pa po yung ginawa niyang title. Sikat na sikat daw sila ngayon. Tama, no? Ito po yung sinasabi ni Henyo Master na kung kailan sila tumanda tsaka sila pinag-uusapan. Happy problem daw ito. Tapos sa huli, may abangan. Ayan yung abangan na yan, ha? Ano kaya yon mga katunay? O, di ba? Parang may magandang balita na darating, no, sa mga dadaan na panahon o dadaan na buwan o taon o ano man yan. No? Hintayin natin yan kung ano yung sinasabi ni Sir Joey De Leon, the Henyo Master. At alam naman natin, si Sir Joey talaga ay napakalawak ng isip niyan. No? Talagang yung pangalan nagawa niya. Pero bukod dun, syempre, sila yung nagpaangat dyan. Kahit naisip ni Sir Joey yung pangalan na yan, sila pa rin ang gumawa ng paraan para tangkilikin ng tao ang pangalan ng It Bulaga. Kaya napakagaling din nilang tatlo. Silang tatlo ang dapat palakpakan din dyan. Syempre, ang hiling ng taong bayan, maibalik sa inyo yung pangalan talaga. Kasi hindi na pa matatapos yan hanggat hindi binabalik sa kanila yung pangalan o nakakamit nila talaga yan. Yung kabila din naman ng problemado dyan sa ganyan. Kumbaga, iniipit nila talaga. Hanggat iniipit nyo, hindi matatapos tong mga issue na ganito. O, di ba? Makaramdam naman kahit papaano. Di ba? Nararamdaman nyo na ba? Manhid pa talaga. O, hanggang kailan nyo titiisin ang kalbaryo? Pag nabasa po ng mga taga-tape Bulaga, magugulantang po sila. Mapapaisip po sila sa huling sinabi ni Henyo Master na abangan. So ano kaya yung aabangan na yon? Meaning nito may exciting na mangyayari na tsak ikakagulantang ng mga taga-tape Bulaga. May continuation pa ito at yun ang dapat nating malaman kung ano yan. Exciting po yan pero sa mga taga-tape nakakakabayan, nakakawindang yan, nakakaturete yan. Parang hindi ako makakatulog yan kung ako sa kanila, no? Kasi isipin ko yung sinabi ni Henyo Master kung ano yan. May pa-celebration pa man din po si Contis nung nakaraan, ano? Nung nag-renew po ng trademark, nung na-renew po yung trademark sa IPO ng another 10 years. May pasuot-suot pa po sila ng formal, ano? Pero hindi naman pala maganda yung kakahinatnan nito. Naku, for sure, kabado na po sila. Grabe sila no? Parang tuwan-tuwa pa sila sa nangyayari, no? Natutuwa ba kayo na nawala yung TBJ dyan at kayo na nakatayo dyan? Kayo lang yung natutuwa pero lahat ng mga tao hindi natutuwa. Napakarami pa talagang naiinis. Siguro natutuwa kayo kasi tuwang-tuwa kayo sa pangiinis sa lahat ng mga tao na sumusuporta sa TBJ. No? Sabi, natutuwa tayo, hayaan mo silang mainis na mainis sa atin. Tapos pag-uusapan nila tayo ng pag-uusapan. Ayun nga imbis na magandang mga feedback ang nangyayari, bad feedback. Ganong mga salita saan ko napupulot
sila sa binitawan ni Henyo Master. So matotorete sila nito. Matorete po sila hanggat gusto po nila. So ginusto po nila yan, di tanggapin nila, no? Ngayon, narito naman ang pulso ng ilang supporters ng TVJ sa naging post ni Henyo Master kahapon. So sabi ng isang netizen, Itbulaga is already part of every Filipino household. We grow up knowing TVJ, Itbulaga. Why can't they accept the fact and just come up with their own title for their noontime show? Kaya lalong naiinis sa kanila ang public. Tama po. Sabi pa ng isa, tama Master Joey, inaangkin pa nga. Alam ng tao at alam nila kung saan nila gagamitin yan. May pakay talaga. Balak atang mangbulaga sa eleksyon. Di sila mananalo kay Mayor Manalo. May kasama, vocal at zombie, yun at syempre ang buong barangay. Komento pa po ng isa, Henyo Master, ayan ang wala ang tape. Di sila makapa-reboot sa inyo. Time comes, the title will return to his rightful creator and owner. Good luck Master Henyo Joey De Leon. Tama po kayo. Sana nga po maibalik na po as soon as possible ang trademark na Itbulaga para matapos na po ang lahat ng ito. Sabi pa ng isa, namulat ako ng Itbulaga ay TVJ. Pag TVJ ay Itbulaga. Period. Sabi pa ng isa dito, madalas hindi masarap yung ulam namin pero kapag kumain ka ng 12 PM at nanonood ka ng EAT, yung tuyo nagiging chicken joy. Kahit ano pa ulam mo kapag nanonood ka, hindi mo namamalayan na ubos na pala ang kinakain mo sa sobrang saya at totoong tao ng TVJ at Legit Dabber Cads. In short, kahit ano pang ulam mo, basta kasama mo ang TVJ at Legit Dabber Cads, sumasarap ang tanghalian natin. Totoo yun, kapag nalilibang ka sa mga pinapanood mo, kahit hindi masarap yung kinakain mo, talagang tuwan-tuwa ka. Minsan, napapasubo ka, tatawa ka. Kasi hindi mo alam, ubus na pala. Ganun yan Diba? Natutuwa ka Iba yung saya na binibigay ng TVJ at ng mga legit Dabber Cads Diba? Lalong-lalo na pag sa Sugod Bay ako, tinututukan ko yan Kahit wala kang gana kumain o wala kang gana sa buhay mo, kahit bad trip ka, panoorin mo. Diba? Nakakatuwa talaga. Pati yung yung bulagaan nun. Diba? Grabe. Halos nakakatanggal siya ng stress. Diba? Yun naman ang habol ng TVJ Yung makapagbigay sila ng saya sa tao, kahit panandalian na oras lang, makalimutan mo yung mga stress sa utak mo na naiisip mo na hindi maganda sa buhay mo. Diba? Yun ang importante doon. Kaya yun ang nakakabilib sa TVJ. Hindi na pera-pera pinag-uusapan doon. Gusto lang nilang magbigay ng saya sa tao. Hindi katulad ng iba, binibigay, puro ingay lang. Ito po yung sinasabi ko po sa inyo na legit yung naibibigay na saya ng TVJ, So, walang dull moment kasi napaka-natural po nilang magpatawa. Yun yung sinasabi ko po sa inyo. At sa marami, napangmasa po talaga ang ginagawang pagpapatawa po ng TVJ. Kaya naman minahal sila ng maraming tao at tumagal po sila ng higit 4 na dekada. Komento pa po ng isa dito, yung ikaw ang nakaisip pero after 44 years, iba yung umaangkin. Tawag doon, kapal ng muka. Pinagmamalaki nilang empleyado lang nila kayo pero kanino utak ba ang gumagana ng mga oras na yon? #Legit Dabber Cad. Ayun, natating natong ng video na nagbula kay Ders TV. Ayan mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito sa mga napanood natin? Yung abangan ni Sir Joey De Leon. Yun ang hihintayin natin dyan, kapanapanabik. At sana nga, ang hiling natin, manalo sila. At mapasa kanila na yung pangalan ng Itbulaga. Kayo din naman, yung mga nasa kabila, isuko nyo na. Ibigay nyo na lang. Magpalit na lang kayo ng bago. Diba? Para wala na kayo nadidinig kahit kanino. At syempre, kung may madinig man kayo, malay nyo magustuhan kayo ng mga tao, diba? Puro good. Puro good na yung mabibigay sa inyo. Good reaction. Diba? Good vibes na kayo lahat. Huwag na kayo makipagmatigasan, Marius. Kayo mga katunay, na masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.